Pumalag ang China sa napaulat na ang Japan ay mag-e-export ng mga missile sa Pilipinas. Bakit nababahala dito ang China? May karapatan ba ang China ang pumalag? Paano naman ito makakatulong sa Japan at gaano naman ito kaimportante para sa Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Malaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 18, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay balitang Asia, partikular mga kaibigan sa ating bansa sa Pilipinas. Masasama rin sa ating pag-uusapan ang Japan at ang China. Nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas ang ginawa ng Japan noong unang mga panahon. Napag-usapan na ito at pag-uusapan pa ito ng darating ng mga henerasyon. Ito ay ang pagsakop ng Japan sa ating bansa. Pero hindi natin maikakaila na ang mga Pilipino ay merong pusong mapagpatawad. Sa panahong ito mga kaibigan, magkaibigan ang Japan at ang Republika ng Pilipinas. Marami ng mga proyekto na narito sa Pilipinas na gawang Japan, gaya mga kaibigan ng mga nagtataasang mga gusali, mga bridges, mga sasakyan, mga kumpanya, maging sa ikabubuhay ng marami sa ating mga kababayan ay binigyan ng opportunity ng Japan bilang mga OFWs sa bansang ito. At maritisan muna tayo mga kaibigan, ang pinakabagong update ngayon. Napaulat na ang Japan ay mag-e-export ng mga missiles dito sa ating bansa. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, ipapakita natin ang iilan sa mga napakaraming ebidensya na talagang kumalat ang balitang ito na ang Pilipinas ay tatanggap ng mga missiles mula sa Japan. Nangunguna sa ating listahan mga kaibigan ay ang ibinalita ng Philstar. Ito pa isa mga kaibigan. Marami pa yan pero nasa sa inyo mga kaibigan kung inyong paniniwalaan ang balitang ito. Pero atin itong itatampok sa videong ito. Ayon mismo sa Japan's Ministry of Defense, kinukonsidera nila ngayon ang napakalaking possibility na mag-e-export ng tinatawag na surface-to-ship missile ang Japan dito mismo sa ating bansa. Nagamit na rin ang nasabing missiles nang ang Philippine Navy at Japan ay nagsagawa ng balikatan exercise at nakitaan ito na isa talagang napaka-effective na uri ng missile. Ngayon mga kaibigan, paano ito makakatulong sa Japan? Simple lang mga kaibigan, hindi naman kasi ito libre. Ito ay i-export ng Japan dito sa ating bansa pero babayaran pa rin ito ng ating gobyerno. Of course, kapag binayaran ito ng ating gobyerno ay tataas pa ang ekonomiya ng Japan dahil magkakaroon ng mass production ng nasabing missile. At kapag merong mass production, maraming mga trabaho ang magagawa sa loob ng bansang Japan. At merong tatlong bagay mga kaibigan na benefits nito para sa bansang Japan. Una, mas lalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan dahil dito. Bakit? Simple lang mga kaibigan, dahil tila nagiging partner ng Japan o nagiging partner ng Pilipinas ang bawat isa pagdating sa sandatahang lakas at depensa. Pangalawang bagay mga kaibigan, napakalaking depensa nito para sa Japan laban sa China. Paano naman ito mangyayari? Kung ating titingnan ng mabuti mga kaibigan, ang mapang ito, makikita natin ang China, nariyan din ang Taiwan, nariyan din ang South Korea, nariyan ang Pilipinas, and of course, ang Japan. Kung iyong papansinin ng mabuti,
ang South Korea alyado ng Amerika, ang Taiwan alyado ng Amerika, ang Pilipinas alyado ng Amerika at maging ang Japan alyado ng Amerika. At hindi rin maganda ang relasyon ng China at ng Japan. Kaya kung magkakaroon ng komprontasyon at magkagera nga, bago makapasok ang puwersa ng China sa Japan, ay dadaan muna ito sa Taiwan, sa Pilipinas at sa South Korea dahil ang mga bansang ito kapwa mga alyado ng Japan. Ngayon, dahil alyado nga at maglalagay ng puwersa ang Japan sa mga bansang ito, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay sasalakayin muna ng China ang puwersa ng Japan na nasa mga bansang ito bago pa man makarating mismo sa mainland Japan pero nakapaghanda na. Isang patunay riyan mga kaibigan, pinalagan ng China ang pagpwepuesto ng Japan ng kanilang warship sa isang isla na malapit sa Taiwan. Kung tutuusin, napakalapit ng Taiwan sa China at napakalayo nito sa Japan. Pero yun nga mga kaibigan, may isla dito na punong-puno ng warships, fighter jets ng Japan. Kumalma rito ang China. Ngayon mga kaibigan, na ang Japan ay mag-e-export ng mga missiles sa Pilipinas. Alam nyo ba mga kaibigan, pumalag na naman ang China. Nangangahulugan ito mga kaibigan na nababahala ang China sa agreement ng Pilipinas at ng Japan. Dahil kung tutuusin ay hindi rin maganda ang ugnayan ng China at Pilipinas dahil nga sa sigalot sa West Philippine Sea. At dahil kung magkaroon ng confrontation at magkagera nga, malaki ang possibility na gagamitin ng Pilipinas ang mga missiles na nagmumula sa Japan. At ang pangatlong benefits mga kaibigan ng Japan kung sakaling mag-umpisa na ang pag-e-export ng kanilang missile sa Pilipinas ay ang seguridad ng Japan. Of course mga kaibigan, itatanong ng marami, bakit pumalag ang China? May karapatan ba ang China na pumalag? Of course ang sagot ay wala silang karapatan dahil kung ano ang mapagkakasunduan ng Pilipinas at Japan, out dito ang China. Pero ganun pa man mga kaibigan, pumalag pa rin ang China. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!